Sandali kapatid, meron lamang akong tanong sa'yo. Bago matapos ang taong ito, simple lang to kapatid. Sa palagay mo ba kung hindi ka ginising ng Diyos araw-araw, nasan ka kaya ngayon? Habang papalapit kasi ang pagtatapos ng taong 2025, marami sa atin ang abala sa pagpaplano, sa mga resolutions, sa mga goals para sa susunod na taon. Pero kapatid, bago tayo tumingin sa unahan, bago natin unahin yung future, huminto muna tayo saglit at lumingon pabalik. Dahil sa totoo lang, hindi natin mararating ang dulo ng taong ito kundi dahil sa Diyos. Sa nalalapit na pagtatapos ng taong 2025, balikan muna natin ang mga nagdaang araw, linggo at mga buwan ng buhay natin. May mga araw na masaya, may mga araw na mabigat, may mga araw na halos gusto na nating sumuko. Pero sa kabila ng lahat ng yon, kapatid, nandyan ka pa rin, buhay ka pa rin, nakangiti ka pa rin at lumalaban. Hindi dahil sa lakas mo yun, hindi dahil sa kakayanan mo, kundi dahil sinamahan, ginabayan at prinotektahan ka ng ating Diyos. Sabi sa Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, sabi dito, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw. Habagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Bawat umaga na nagising ka ngayong buong taon, araw-araw, hindi yon aksidente kapatid. Katapatan iyon ng Diyos dahil sa kagandahang loob niya. At may magandang plano pa siya sa'yo. Bawat pagkakataong inilayo ka niya sa kapahamakan na hindi mo alam, bawat sakit na hindi lumala, bawat problemang akala mo katapusan mo na pero nalagpasan mo pa rin. Yun ay dahil sa kapangyarihan at habag ng Diyos. Sabi sa Psalms chapter 121 verse 7 to 8, iningatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay. Tutuusin lang kapatid, marami sa atin na nakatanggap ng pagpapala kahit hindi naman natin ito hinihingi. Trabaho o negosyo man, may bahay o sasakyan, may pagkain at inumin araw-araw, may pamilya at may taong mga nagmamahal sa'yo. Aminin natin kapatid, hindi naman tayo karapat-dapat sa lahat ng ito. Sabi nga po sa Psalms chapter 103 verse 10, hindi niya tayo pinarusahan ayon sa ating mga kasalanan, may ginantihan ayon sa ating mga kasamaan. Iyan ang biyaya ng Diyos. Iyan ang wagas niyang pag-ibig. Iyan ang kanyang kabutihan. Na kahit hindi tayo karapat-dapat sa pagpapala at biyaya, patuloy pa din itong pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sa pagtatapos ng taong ito, hindi man sapat ang ating mga salita, gawa o panalangin para masuklian o mapantayan ang kabutihan ng Diyos, itaas pa rin natin ang kanyang pangalan. Papurihan pa rin natin siya, itaas natin sa kanyang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sabi sa Psalms chapter 107 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Totoo ito kapatid. Wala tayo ng lahat ng meron tayo ngayon kung hindi ito pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi sa James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay mula sa itaas, nagmula sa Ama. Higit sa lahat kapatid, hindi lang mga material na bagay, hindi lamang mga pansamantalang bagay ang binigay at natanggap natin mula sa Diyos, kundi buhay na walang hanggan. Kung buhay ka ngayon spiritually, kung may pag-asa ka kahit na sa gitna ng kahirapan, kung may katiyakan ka sa buhay na walang hanggan, ito ay dahil sa ating Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesucristo. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin habang tayo'y makasalanan pa. Kundi dahil sa krus, wala tayong kaligtasan. Kundi dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, wala tayong pag-asa. Kung hindi tayo ginising ng Diyos araw-araw, hindi tayo aabot sa sandaling ito ng buhay natin. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon, kapatid, bago tuluyang matapos ang 2025, huwag mong tapusin ang taon na ito na walang pasasalamat. Huwag mong tapusin ang taon na ito na hindi kinikilala ang Diyos na nagdala sa iyo sa buong 2025 na ito. Ang Diyos na pinagmula ng lahat ng biyaya na meron ka ngayon. Kung nagkulang ka, bumalik ka sa Kanya. Kung napagod ka, magtiwala ka sa Kanya. Kung pinagpala ka, magpasalamat at magpuri ka sa Kanya. At kung hindi mo pa lubusang ibinibigay ang buhay mo sa Panginoong Hesus, kapatid, ito ang tamang panahon. Tapusin natin ang taong ito na may pusong mapagpasalamat, may pusong sumasamba, at may pusong nakasandig sa Diyos. Because He is faithful, He is good. Mula sa simula ng mundo hanggang ngayon at sa darating pa. So let's praise Him. Let's give thanks to Him because He deserves all the glory. Amen.